Oh God, thank you. Thank you so much. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang MX3 Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng istasyon o ng programa. MX3 Stories. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun. Hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! MX3 Stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. MX3 Stories. Mga bangga, sa programang ito walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ito po ang MX3 Stories sa didsada ng MX3. Dito ako, Believe! Simula at pangarap. Mga bangga, lumaki sa Caloocan City na nagtapos ng Travel Management sa Lyceum of the Philippines University, Manila, kung saan naging exchange student din sa South Korea. Bata pa lamang ay pangarap na niyang maging business owner na hinubog ng mga kamag-anak na may sariling negosyo. Pagsubok at pagbangon. Dumaan sa mabibigat na problema sa pamilya, pinansyal at legal na usapin na nagdulot sa kanya ng matinding emotional struggle. Naranasan din niyang hindi mabayaran ng isang client sa content creation. Sa kabila ng lahat, pinili niyang harapin ang bawat pagsubok sa tulong ng dasal, pananampalataya sa Diyos at suporta ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Gabay at pundasyon. Mula sa pagiging housewife at virtual assistant, naging content creator at digital marketing strategist siya na tumutulong sa mga brands na maipakilala ang kanilang produkto at nagbibigay inspirasyon sa kapwa nanay. Mula sa dating mahiyain at takot sumubok, natutunan niyang maging mas matapang, maniwala sa sarili at pagsabayin ang pamilya, career at mga pangarap. Sandigang banal na salita. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. Mga bangga, pumatak man ang luha kahapon sa diskarte, pananalig at tiwala umahon. Yun, no? Makakasama natin ngayon, bangga, partner si Princess Alyssa Cantal. Nako, magandang hapon and welcome to the show. Hi! Ayan, Princess pangalan palang partner, no? Oo, Princess. Ano bang tawag sa'yo? Princess Alyssa? Marami po. Iba- Kasi Pero yung iba-iba. yung mas maraming tawag, Mommy Says online. Ay, Mommy Says. Pwede, ha? Diba? Mommy Says. Oo, pagpasok pa lang ni Mommy Says, no? Iba na yung aura niya. Ay, Ang ba? ganda. Oo. Sobrang parang feeling ko umaga pa lang eh. Yung Oo. ganado kang pumasok sa trabaho. Parang alam mo yung may hawak siyang tinapay na, good morning! Yes. Parang gano'n, no? Mm. Nakangiti kasi yung mata niya. Sobrang kapanabik, medyo nabulol ako doon. Kapanapanabik, Ayun. ganon. Sige, at kilalanin natin ngayon si Mommy Says, no? Yes. At eto muna, bago lahat, kamusta naman po ang pagpunta mo dito? Saan po kayo nang galing? Caloocan pa po. Caloocan. Binaha po ba kayo? Hindi naman. Oo.
Oo, buti Sa awa naman. ng Diyos, Ang walang baha. layo, ano? Layo. Caloocan. May ano yun eh, malaki. North naman po. So, North, Caloocan. boundary ng QC lang Malapit din. na. Okay. Meron kasing South, South. Caloocan doon sa may Oo. papuntang Fairview yan eh. No? Kumbaga ito yung joke lang na Caloocan. Oo. Joke lang na Caloocan. Boundary lang. Oo. Boundary Fairview na. Anyway, sige, kilalanin natin si Mami Ses, partner. Yes, Mami Ses, kamusta ka naman nung kabataan mo? Yun naman po, kung ikukumpara yung kabataan ko sa ngayon, gaya na sinasabi ng mga kapitbahay namin, sobrang baligtad. Kasi lagi na pag sinasabi nila, oh, alam mo, sobrang ang layo ng narating ko daw in terms of character development. Kasi hindi ako lumalabas ng bahay, lagi lang ako nasa kwarto, hindi nga daw nila ako makitang ngumingiti eh. Hindi ka nakikipaglaro nung bata ka sa mga Hindi kapitbahay? masyado. Ano? Simula nung lumipat kami dito sa Maynila. na- Pero saan ba kayo sa probinsya? Sa Mindanao kami, Lanao del Norte. So doon ako medyo, na-experience ko naman yung childhood ng laro sa labas, talagang batang kalye. Pero nung lumipat na kami dito sa Maynila, syempre iba na kasi Ilan taon ka nun? Bisaya. Bata ka pa nun. Mga grade school kami lumipat. Kumbaga parang sa tawag natin dead kid ka na no Oo, pagdating oo. mo dito. Ang kausap na lang niya yung mga dingding. Oo, Ding-ding. introvert ganyan ano. Oo. So, kamusta naman ikaw sa school? Ikaw ba yung tipong mag-isa ka lang din sa classroom ganyan? Hindi naman, tipong introvert, pero kapag kinausap mo lang, saka lang ako sasagot sa'yo. Ay, actually, ganun naman talaga eh. Pag okay. hindi mo tinanong, hindi magsasalita Oo, yan. oo. Mm-mm. Meron rin kasi partner mga estudyante na tipong papakilala ka agad. Uy, ako si ano Oo. pangalan mo? Ganyan-ganyan tayo. partner. Ganyan kami. Ganyan Epal kami. tayo, Oo. no? Okay. Ano pa pangarap ng isang mami ses nung bata ka? Dati, alam mo yung uso pa yung slam book, no? Yung autograph. Oo, yan, oo. Yan. Ang lagi ko sinusulat, businesswoman or business owner. Yun na talaga Yun yung... talaga. Pero, Ang galing ah. pero Bata iba yung pa lang. course ko. Oo. Pero bakit? Bakit yan ang naisip mo? Ano ba ang buhay niyo noon? Kasi lumaki ako na yung mga kamag-anak ko, tita ko, lola ko. Yung lola ko nagkakarenderya, yung tita ko may coffee shop. Tapos yung nanay ko din gustong-gustong magnegosyo. So parang naisip ko na sa pamilya ko, ako na lang siguro yung magnenegosyo or Parang hindi na sila tatayo. mahirapan. Oo. Kasi usually kapag mga bata, 'di ba, nurse, teacher, Oo, doktor, ikaw business owner, Yung no? kagad, no? Kasi natutuwa ako na, ay, alam mo yung may binibenta ka, bumibili. Oo. Tapos alam mo yung automatic na may May pera may ka pera. agad. Oo. Oo. mukhang pera. Sa bagay nga naman, no? Para mabilis. Kumbaga, Oo. mabilis yung Si father mo pala, anong work? Magsasaka po siya. Actually, kakamatay lang niya last week. Sorry to hear that. Pero sige, It's okay. tuloy natin. Oo, no? Nagulat naman ako doon. Oo. Eto, nung kabataan mo, ikaw ba yung tipong pala, ano ka rin? Marami ka bang friends? Or yung friends mo nandun sa probinsya? Hindi naman sasabing maraming friends, but alam mo yung konti lang. May grupo lang talaga kaming, mga introverted din. Okay. Nung high school. So, And kayo rin elementary. talaga. Kami lang din. Pero nung high school, ikaw ba yung tipong dumaan ka din sa pagsubok ng, oy, may peer pressure, ganyan? Oo, dun na siguro naging bridge din. Kasi simula nung high school, another lipat na naman. From Lumipat kayo public, uli. Oh. public to private. So yung peer pressure na yung mga syala-syala. Nag-adjust ka bigla? Nag-adjust bigla. So mga first year nag-adjust. Second year, dun na, tumakbo na ako ng mga secretary sa mga organization. So, naging varsity player. Oh. Naging Anong lyre band. game mo nung nagpa-varsity ka? Nakalimutan ko nung ano. Pero nagba-varsity po ako sa Sacred Heart dati. Volleyball po. Wow. So, Nice. ito na naging active ka na sa Doon school. na naging active. Ito na yung mga popular kids. Yan. Pagdating ng kolehiyo, Doon, balik na naman, another adjustment na naman. So, Okay. medyo nung first year, second year, tahimik. And then, doon na biglang dumating yung opportunity na wala talaga sa plano kong maging exchange student. Parang may pumasok lang sa classroom na, uy, kailangan pa namin ng applicants for scholarship. So kami, on the spot, saktong may resume kami kasi nag-a-apply sa OJT. Pinasa lang namin. okay. Tapos So, hindi mo na-expect pagkapasa, na... oo. And then sa lahat Kukunin. ng group of friends namin, ako lang yung nakapasok. So sabi ko, Wow. atras na ako kasi wala akong kasama na naman. Oh. Medyo din, funny thing kasi Korean yung nag-i-interview. And then, parang nalaro ko lang yung interview na tinanong niya kapag ikaw yung pinili sa scholarship, anong gagawin mo?
So ako naman, very witty siguro yung sagot ko. Sabi ko, hindi ko pa alam yung gagawin ko. Siguro kapag nakarating na ako, saka ako paplanuin ko. Magaling. Magaling. Doon siguro siya natuwa. Oo. So, ikaw lang ang nakuha. Opo. Kamusta naman yung experience doon? Sobrang saya po. Like, ang dami kong na-meet, ang dami kong naging friends, natuto mag-Korean. Tapos doon ko na na-realize na, ay, ang hirap pala maging OFW. Kasi walang allowance. I mean, may allowance naman kami, pero tipid ka sa pera. Tapos, nag-start din ako mag-part-time doon. Kasi, syempre, mahal yung mga gastusan. Ayoko naman humingi sa nanay ko na allowance. Although, scholar naman, yung dorm libre, tuition libre, lahat libre. Pero yung mga gala, yung mga gustong bilhin, dun yung kailangan ko kumita. So, nag-part-time kami ng konti lang naman. So, ano yung mga, total nag-OFW ka, ano yung mga pinagdaanan mo? Siyempre, sa pagdating doon, hindi naman kagad ganun kapanatag ang loob mo eh. Ano yung mga napagdaanan Sobrang mo dyan? wala namang, ang na-experience ko is very scary nung sa dorm. Sinundan ako ng, hindi ko alam kung crazy person siya, pero alam mo yung uso na yung mga matatandang Creepy. Oo, creepy. Sinundan ako hanggang kwarto. So after nun, nakita na alert. So parang 1 month ata may pulis sa labas So, lang. nakatambay na para... Pumasok siya talaga. Inakyat niya yun kasi may tap-tap kaming, yun yung yung card. pinto. Tapos siya, parang inakyat lang niya hanggang sinundan kami sa kwarto. So, very Nakakatakot creepy. nga Oo. talaga, Oo. di ba? Ito, pagbalik mo ng Pilipinas, ito na yung real world na naman uli. Parang pabago-bago, no? Opo. Adjust ka ng pa-adjust. So, ito, pagdating mo ng Pilipinas, nung nakagraduate ka na, ano na yung unang hamon ng buhay na na-experience mo? So many rejections po sa trabaho, sa pag-a-apply kasi ang kinuha ko pong course is tourism po. So sobrang, alam mo yung naglalakad kami sa Makati ng friends ko, may hawak-hawak kaming resume kasi hindi pa uso online application noon. So talagang ikaw mag-aabot ng resume mo sa mga opisina. Maraming rejection kasi mga ina-apply na yung mga flight stewardess, cabin crew, ganon. Tapos mga airlines sa along Makati, sa haba ng Ayala, lahat yun nilakad namin. Akyat baba kasi yung mga opisina. So many rejections hanggang sa nagtrabaho ako ending as salad artist. So yung gumagawa ng salad. So sa restaurant. Saan lugar yan? Sa Makati naman, sister company din ng kilalang kapehan. So, yun. Okay. So, parang kumbaga nalihis, hindi nasusunod lahat ng mga, Paiba-iba, no? Oo, ng mga paiba-iba. plano. Eto, kailan dumating sa point na parang meron ako naisip na gagawin ko, eto na siguro yung mag-stick ako sa plan na to. Ayun, yung nung nagkasawa na ako, doon na nabuntis ako, tapos nakakuha ako ng maternity benefit. Yung perang yun, ininvest ko sa yung online classes, yung mga virtual assistant. Pagka nag-aral ka, ganun. Online lang na, mga short courses. Tapos, ang lang talaga is maging VA, online job. Hanggang sabi ko parang mahilig na ako kasi picture, mag-content. Kumbaga, lagi na ako nagpo-post dati, Friendster pa lang nauuso na, Tumblr, vlogger, yung blogs, article, yun. Kausuhan pa ng mga MySpace, Oo. Multiply, ganyan. Tapos, napunta ako sa social media marketing. Tapos, nagkaroon ng client and then content creation. Tapos, sabi ko, parang ang saya naman mag-create ng content. So, tinry ko. Gumawa ko ng sarili kong content hanggang sa nung pumasok na ako sa FH Moms, doon na maraming nagkaroon ng collaborations na, i-post mo lang to, bibigyan ka namin ng free products. Tapos, andun na, tuloy-tuloy na ngayon, paid content na, bawat post ko may bayad, kahit comment lang, may bayad din. May bayad na. Opo. O, diba? Hindi mo akalain, from pag-apply ka sa Makati, hanggang sa napunta ka dyan. Kailan naman pumasok yung nabalitaan namin na nagkaroon ng struggle? Financially and emotionally. Yun po yung kasagsagan. Rin po, nung transition ko rin as VA, bilang sabi ko, sobrang feel blessed talaga ako nung panahon na yun. Na sabi ko, nakita ko yung tita ko na naghihirap, taxi driver, and yun yung kasagsagan ng Uber. So sabi nila, baka pwede tayo kumuha ng sasakyan. So sabi ko, sige, kuha tayong sasakyan. Hindi sila
kumbaga credible para kumuha. So Kasi may pangalan ko kamahalan muna. pa yun eh. Oo. Tsaka bank account, yan ang i-check yan. Oo. So yung requirements kompleto Ikaw, ako. So pangalan ko yung kinuha. Ako wala akong idea na ay sobrang importante pala nung pangalan, hindi lang siya basta-basta Yes. gagamitin. So doon na nangyari na after few months, hindi na nila tumatawag na sa akin yung mga bangko, sunod-sunod na 3 months na daw hindi nagbabayad, ikakaso na daw ako. Tapos doon ako nagtaka, tinawagan ko sila. Sabi ko, ano nangyayari? 'Di ba, tuloy-tuloy naman yung biyahe natin sa Uber. Wala naman po akong hinihinging kapalit. As in, gusto ko lang silang matulungan from taxi to Uber, 'di ba? So malaking jump din sa kanila yon, blessing din. Sabi ko, alagaan nyo lang yan kasi wala naman ako hinihinging kapalit. So, yun pala, hindi rin naman pala nila alagaan sa ending. Tapos, biglang nandito na, tinulungan ako ni Tulfo. Kasi, ang pinaka-issue talaga is basura. So, in-interview yung kapitbahay namin. Nalaman nung kapitbahay namin and nung ni Tulfo team na may problem, may issue din ako. So, in-interview din ako on Sinama the ka na. spot. Oo. Tapos, ako yung na-cover. Ako na yung naging anong story. Tapos yun nga sinabi ko na hindi nakikipag-coordinate yung tita ko. Hindi ko alam paano kukunin yung sasakyan. Sabi ko, gusto ko lang naman bayaran lang nila sa bangko para lang tuloy-tuloy. Hanggang sa nagpabarangay kami, nag-aaway. Yun nga po yung unang hindi ko makakalimutan yung nasampal ako, bit-bit ko yung baby ko, nalaglag yung baby ko. Buti yung nandun ako katabi yung sofa. So, yung pagkahulog ng baby ko nasa loob. Opo. So, yun po yung sobrang naiyak. Yun yung sobrang hardship talaga na hindi ko makakalimutan na porket hindi mo masahin porket pamilya mo sobrang doon ko rin nalaman na hindi lahat ng pamilya ko ay susuportahan ako kasi wala naman akong ginawang mali. Tumulong lang naman ako, pero parang pinapalabas nila na tinulungan mo kasi kailangan mong kapalit o baka gusto ko daw kunin yung sasakyan, ganun. So, tinulungan ako ni Tulfo, bukod pala dun sa sasakyan, yung tax, hindi rin pala nila binabayaran. So, patong-patong na rin Nagpatong-patong na. Paano? Sabi ko, magkano lang naman po yung tax ng isang taxi driver. Sobrang mababa. Kayang-kaya po nila eh. Anong reason? Bakit hindi sila nakakabayan? Hindi ko na po na, kasi hindi na po sila nakikipag-usap. Parang more on, na kami, nag-iyakan, nagsasagutan na kami sa barangay. Tapos, na-interview sa Tulfo live din, na kausap rin kami. Buti na lang si Sir Tulfo na natulungan niya ako na kunin yung sasakyan. Pero hindi rin nila binigay as-asap eh. Iniwan lang nila sa barangay without coordinating din sa akin. Mami, ang hirap ng ganun, no? Ano yung pakiramdam mo that time? Nabili mo, kamag-anak, kadugo mo, eto nangyayari sa inyo. Sobrang po sir, sobrang disappointed. Disappointed daw sa iba ko ding pamilya na parang, bakit mo pinatulfo? Bakit mo iba pa barangay? Kamag-anak natin yan. Kasi kalat yan eh. Makikita yan sa Opo. telebisyon. Parang mas nahiya sila sa akin. Ganun. Paano mo kinarap to? Sabi ko, kailangan may pamilya na ako, hindi pwedeng masira pangalan ko. Paano kung makulong ako? Ano sasabihin nyo sa akin? Hindi nga ako, hanggang ngayon, hindi ako nakatanggap ng sorry eh. Wala talaga. Kasi hindi kami nag-uusap. Na tawag na ito, parang hindi ko alam sino yung kakampi ko. Yung asawa ko lang yung kakampi ko, yung lola ko. Pero yung the rest ng ibang kamag-anak, parang kasalanan ko, ba't ko daw pinahiram yung pangalan ko? Like, parang ang punto ko lang naman is tulungan sila, makaahon. Wala akong hiningi, kahit anong kapalit, kahit piso, wala akong hiningi sa kanila. Gusto ko lang alagaan nyo yung sasakyan. Negosyo yan eh. Para at least makatuloy-tuloy yung hanggang sa wala. Sinurrender ko na pinasurrender ni sir yung sasakyan para hindi na masira yung pangalan ko kasi kesa hatakin. Sinurrender ko, tinawag na namin. Tapos, ito pa yung bukod pa dun, okay na yung sasakyan, BIR naman. So, hinahabol ka na? Hinabol naman ako. Kasi as VA, nag-register ako nun. Doon ko nalaman ang sobrang laki ng tax cases pending na nagbayad ako ng 6 digit. So, yung unang sahod ko, lahat ng naipon ko doon napunta. Parang, ano ang ba sakit. to? Hindi ko naman to, problema, bakit ako yung nagbabayad? Pero, mami, sa tanong, medyo napatanong ako dito regarding do sa, di ba, ang dami mo kamag-anak, bakit sila yung tinulungan mo?
Kumbaga kasi sila po yung kamag-anak namin na malapit lang din sa amin. Kumbaga halos buong childhood namin sila yung kasama namin, tita ko. Sila yung halos nag-aalaga din sa amin pag wala yung nanay kong OFW. Tapos nakikita ko naman sobrang wala talaga, hindi ko rin talaga sabi ko parang nagulat din ako sa mga nangyari na parang okay naman tayo, okay ka naman dati. Kaya dun ko naawa ako sa sitwasyon nila kasi kahit anong biyahe mo sa taxi, hindi enough. Tapos, alam mo yun sa Uber, sobrang boom na boom talaga. Kaputukan kasi noon, no? Ang hirap, partner, no? Kumbaga, dumating siguro yung point na, alam mo yung sa gabi, hindi mo na alam kung ano-anong gagawin mo, anong papasok sa isip mo. Hindi ka makatulog, ma-stress ka. Sobra po. Yun na po yung pinaka-moment na talagang naiyak ako, napasigaw ako na buong gabi, umiiyak ako na, Lord, ano ba? Sabi, saan ko pupulutin? Anong gagawin ko? Kasi before pa nung Tulfo, matagal pa eh. Barangay pa eh. Dumaan pa kayo sa ganyan. Doon pa kami, una pa yung barangay. Sobrang tagal nun. Nagpapatawag. Siyempre, yung mga kapitbahay, kabarangay ninyo, Oo. nalalaman yung naging issue. Tapos nagsisigawan. One time, nagsigawan kami sa labas eh. Talagang nagkagulo sa labas ng bahay. Nung sinabi mo no na sinurrender mo na yung sasakyan, pero nung time na sinurrender mo na lahat kay Lord, ano yung pagbabago sa buhay? Nung sinabi mo na finally, wala na, surrender ko na lang lahat. Yun na, sabi ko nung lumapit na biglaan si Tulfo, sabi ko, ay, Lord, thank you. Parang out of nowhere na, may taong tumulong, tapos doon ako na ito yung mga steps, talagang tinulungan nila kami na ano yung gagawin, kinausap nila yung mga bangko, yung BIR, na bigyan ako ng palugit, ng mga ganon, tapos yung asawa ko, OFW din, tapos syempre minsan wala din siya, doon din yung anak ko lang, kaming dalawa lang talaga yung isa ka lang rin pala. Oo. Yun lang din. Pero nandun naman nakikitira din kami dati kasi sa tito. Isa naman naming tito. Yung bunso naman nila ng nanay ko. Isa din naman siya sa umano sa akin. Parang kakampi ko na hayaan nyo na yan. Ano na natin, hanapan natin ng paraan. Ganon. Alam mo sa buhay partner, no? Parang siguro minsan maghahanap ka ng sagot eh. Paano kaya? Kung kamag-anak mo nga, ang hirap eh. Lalo na, nagtiwala ka, kamag-anak mo eh. Oo. Ikaw na yung tumulong, ikaw pa yung naging masama. Oo, ang hirap, no? Pero parang papasok dun yung lesson na hindi mo rin kailangan i-defend yung sarili mo kasi si Lord din gagawa ng paraan. Yes. 'Di ba? Kumbaga, in time siguro, sa perfect time ni Lord, no, maaayos din lahat. And yun nga, may dumating si Tulfo na natulungan siya, 'di ba? Ngayon, ano yung sa tingin mo itinuro sa'yo ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan mo? Una-una, wag papagabi pa. Sobrang importante nung reputasyon talaga ng isang tao. Yung hindi lang siya pangalan na pwede mong ipahiram, gamitin sa kung saan. Kasi parte yan ng buhay mo eh. Parte siya ng identity mo. Yes. Tapos bukod doon, hindi rin lahat ng pamilya mo kailangan mong pagkatiwalaan ng buo. Kailangan meron ka pa ding hindi lang puso ang gagamitin mo, dapat utak din na paano kung ganito. Hindi naman sa walang tiwala, pero at least mayroon pa rin tayong thinking na may chance, may 1% pa rin chance na magloloko or na magkakaproblema. So, hindi sa lahat ng bagay lagi kang diretso tulong lang tulong. Kailangan pag-isipan mo, legit ba to? Ano ba to? Okay ka ba tulungan? So, yun. And then, tiwala lang, dasal lang talaga na hindi lahat ng pagsubok walang katapusan. May katapusan, may tutulong talagang tao, hindi man tao, si God, idadaan niya sa ibang bagay na para malagpas sa may pagsubok mo. Doon naman kasi nga nabanggit mo, no, na ngayon, yung dating mahihain,
gumagawa na ng content, di ba? Content creator na. Yes, and binabayaran ka na sa kahit comment lang. Opo, no? kahit comment Ano lang. yung maipapayo mo sa mga katulad mo na, syempre, ano rin, yung introvert, mahiyain, natatakot sumubok ng mga bagong bagay? Anong masasabi mo sa kanila? Sa mga introvert, marami ng paraan para gumawa ng content. Meron tayong faceless content na tinatawag, no, na hindi kailangan makita yung mukha mo. Yung iba kasi gusto lang nila makita kung ano yung produkto, kahit kamay mo lang yan. Tapos, meron naman tayong AI para sa mga voice-over. Meron din naman caption lang. Para sa mga nanay, kahit sino, ate, kuya, lolo, lola, subukan nyo lang lahat na kung anong meron kayo. Huwag nyo antayin na, ay, kailangan, wala pang brands. Ako, nag-start ako kung anong meron ako sa bahay. Na, ay, ito pwede to kasi... Gamitin. Oo, gamitin. Tapos malay mo, mapansin ka. So, may mga chance na gano'n na binibili ko naman, tapos content ko lang, tapos biglang magchat-chat yung brand na pwede ba namin i-share to? Pwede ka ba namin padalhan pa ng mas madami para i-content mo ulit? Yung mga gano'n lang. So, huwag kayong susuko. Post lang kayo. Sipagan nyo lang kung ano yung mga pwede nyong gawin, mag-research, ayan. Marami na tayong online courses or mga short videos na pwedeng panoorin para matutunan yung ginagawa. Ang galing no, nakakatawa no, sa mga pinagdaanan yung problema noon. Ngayon talaga, ang dami ng, di ba naniniwala ko na hindi tayo pinabayaan ng Diyos eh. Oo. Kasi halos lahat nagtiwala sa'yo. Di Opo. ba? Mga brands. Yes. Di ba? Oo, matapos subukin, no? Mm-mm. Yung, kumbaga, lahat yung pagod, emotionally, nakaka-drain lahat ng mga pinagdaanan mo. Ito naman, ano masasabi mo sa lahat ng mga tao na sumuporta and naniwala sa'yo? Ayun. So, maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta, naniwala sa akin na kumalat man yung pangalan ko noon na, ay, siya yung nagpatulpo, nagpabarangay, pero marami pa rin tao na naniwala pa rin kung sino talaga yung totoong ako. Na hindi lang, alam mo yun, hindi ako nilayuan. Sinamahan ako sa pagsubok ko. So maraming salamat sa pamilya ko, sa asawa ko, sa anak ko, sa lola ko. Lalo na sa mga kaibigan ko na hindi nagpatinag. Na alam mo yun, ay, nakita ko sa online. Diba? Kasi yun yung kinatakot ko din na hala, ano na tong pinasok kong issue, ba't na TV pa ako. So, sila, sinuportahan talaga, nag-message sila sa akin, isa-isa, kamusta ka? Gusto mo ba samahan ka namin? Yung mga ganun po. Sobrang thank you so much po. Sa gitna talaga ng problema, dun mo malalaman kung sino yung totoong nagmamahal sa'yo eh, no? Yung hindi kagad makikinig sa pangit na narinig tungkol sa'yo, no? Na sa'yo mismo, diretso, kakamustahin ka, tatanungin ka. Ano naman ang mensahe mo naman sa asawa mo, syempre, na talagang hindi ka iniwan sa ere? Opo. So, una-una, sorry. Sorry sa dami ng pagsubok sa buhay ko. Nandiyan ka pa din. Sinuportan mo pa din ako. Spoiled pa din ako. Lahat ng mga suportado niya, lahat ng pagiging content creator ko. Minsan siya yung nagiging driver ko kung saan-saan. Taga-bit-bit na mga PR ko, mga sobrang dami. Tas kahit ginagabi na, minsan wala pang kain. So, maraming salamat. Mahal na mahal kita. Ayun! Nako, diba? Sa father mo? Sa father ko. So, ayun, isa siya sa mga taong, talagang nagtiwala sa akin na wag daw ako magbago, na kahit nagkamali ako ng tinulungan, tumulong pa rin ako na huwag daw magbago yung pagiging mabait at pagiging generous ko. So, yun yung natatandaan ko sa tatay ko, na sinabi niya na kahit sino man yung, kahit ilang tao ang tulungan ko na mali, tumulong pa rin daw ako. Kasi marami pa rin namang mga tao na deserve tulungan. Tama. Diba? Yun ang pinakamasayang pakinggan, partner. Hindi ka makukonsensya kasi syempre ikaw yung mismong bukal sa loob mo ang pagtulong. Oo. And kung yun talaga yung ugali mo hindi mo na mabag. Innate sa'yo yun na tumulong talaga. Kahit na ilang beses ka pa lukuhin o Correct. masaktan, ganun at ganun ka pa rin, hindi mababago Hindi ka yun. titigil.
Yes. Ako, dahil dyan, ako, maraming salamat sa iyong kwento. Thank you so much. And I'm so sure maraming nakaka-relate sa atin, no? Oo naman. Lalo na yung mga bagets. Lalo na sa mga taong matutulungin. Totoo. Na hindi lahat ng oras, di ba, ibibigay natin lahat. Pag-isipan. Kailangan ng gift of discernment. Totoo. Yan wisdom. At dahil dyan, tanggapin mo ang paghanga at pagkilala kay Princess Eliza Cantal para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang MX3 Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong August 20, 2026. Ganap na alas 4 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Mami Ses, ito para Mami sa Ses, ito. thank you so much. Oh, wait, there's more. Ito pa, Mami Ses. Yes, ito naman ay mula sa MX3. Dito ako, Believe. Ito na, baka may gusto kong pasalamatan, i-shout out yung mga Yes. kaibigan mo. Ayan. So, thank you so much kung hindi ako mapupunta dito dahil kay FH Moms, Mami MK, Mami Chini. Ayan. Dito sa MX3, thank you so much. Ako, favorite ko to. Yan. Oh, Ayan. So, sa pamilya ko, ayan, outsourcing crew, ayan, Hive Manila, sa Baby and Moms page, mga kasama ko sa pagiging content creator. Ayan. Thank you so much po. Shout out. May Yes. Facebook page ka ba Oo. para at least i-follow ka Ayan. nila? Sa Facebook page, sa Instagram, TikTok, ang username ko is Ses the Pisces. And then, Princess Kabalan Cantal naman yung Facebook page ko for food, tech, and lifestyle vlogs. Yun. Ang Alright. dami niyang ganap, Grabe. diba? Parang gusto ko na rin tayo kasi, ano ba sikreto? Kasi tamad kami. Yun nga, kailangan sipag. Sipag, oh. Sipag talaga. Nagsisipag naman tayo, partner eh. Kailangan Mga maging isang linggo lang. consistent ka. Ayun. Yun. Ay, naku, sige. Kailangan talaga ng tiyaga, no? Oo. Kasi sabi, kapag may tiyaga, May tinola. may baboy. Tignan mo naman si Mami Sas, di ba? Oo nga, iba. Mahiyain, pero tignan mo naman ngayon. Oo, iba na, no? Kaya sa mga introvert dyan, huwag kayong matakot. Correct. Subukan nyo. Ayan. Ito Salamat, ang perfect Mami Ses. example. Thank you so much, Thank you, Mami thank you. Ses. Ako mga pangga, isa na namang kwentong punong-puno ng inspirasyon hatid sa atin ng MX3 Stories. At siyempre po mga pangga, ito abangan nyo rin kami sa sunod na Webes. Yes. Dahil sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ito po ang MX3 Stories hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe! Ako po si Jimbo mga pangga. At ako naman po si Sheena. At ito po ang 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy!